Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 27 November 2023. Nandito na tayo sa unang Kronika chapter 16. Ang kaban sa loob ng tolda. But before that, batiin ko muna ng happy birthday yung lahat ng may birthday today. At syempre, lagi lang nasa magandang kalusugan. Happy, tsaka laging ligtas sa araw-araw. Andito na tayo sa unang Kronika chapter 16 verse 1. Ipinasok nila ang kaban ng tipan sa toldang inihanda ni David. Para dito nag-alay sila ng mga handog na susunugin at handog pang kapayapaan sa harap ng Diyos. Verse 2, matapos makapaghandog, binasbasan ni David ang mga tao sa pangalan ni Yahweh. Verse 3, at binigyan niya ang bawat Israelita ng tinapay, karne at bingkang may pasas. Verse 4, naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. Verse 5, si Asaph ang pinuno at ang mga katulong niya ay sina Zacarias, Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matitiyas, Eliab, Binayas, Obed-Edom at Jeiel. Ang tinutugtog nila ay mga alpa at lira at ang kay Asaph naman ay pompyang. Verse 6, ang mga paring sina Binayas at Jahaziel ang tumutugtog ng mga trompeta araw-araw sa harap ng kaban ng tipan ng Diyos. Verse 7, ng araw na iyon iniatas ni David kay Asaph at sa mga kasama nito ang tungkol sa pag-awit ng pasasalamat kay Yahweh. Ang awit ng papuri. Unang Kronika chapter 16 verse 8, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Verse 9, umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gaway ibalita kahit saan. Verse 10, dapat kayong magalak sapagkat kayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Verse 11, lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin sa tuwinay, parangalan siya at sambahin. Verse 12, inyong alalahanin ang mga kamangha-manghang niyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga. Verse 13, mga supling ni Abraham na kanyang lingkod, ang mga hinirang niya na mga anak ni Jacob. Verse 14, si Yahweh ang ating Diyos na sa buong mundo ang kanyang mga utos. Verse 15, tipan niyang walang hanggay, hindi niya lilimutin, kahit libong salinlahi, ito'y kanyang tutuparin. Verse 16, ang ginawa niyang tipan kay Abraham, pinagtibay kay Isaac, ang pangakong sinumpaan. Verse 17, kay Jacob ibinigay, pinagtibay na kautusan, walang hanggang tipan sa Israel, ito ang nilalaman. Verse 18, ang lupain ng Kanaan sa iyo nakalaan, ito'y isang pamana ko sa iyo at sa iyong angkan. Verse 19, nang sila ay kakaunti pa at walang halaga, ng ibang bayan sila at sa Kanaan nakitira. Verse 20, sa maraming bansa sila'y natatagpuan, nagpalipat-lipat sa iba't ibang kaharian. Verse 21, di hinayaan ng Diyos sila'y alipinin, mga hari binalaang huwag silang aapihin. Verse 22, sabi niya, huwag sasaktan ang bayan kong hinirang, ang mga propeta ko ay iyong igalang. Verse 23, kaya yan guys, tingnan nyo ha. Dapat makita ito ng mga kalaban. Sabi niya, huwag sasaktan ang bayan kong hinirang, ang mga propeta ko ay iyong igalang. So, huwag po kayo makikipag-away sa bansang Israel, guys. Verse 23, umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan, ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan. Verse 24, ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian.
Okay, verse 24. Ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian, sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Unang Kronika, chapter 16, verse 25, si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan, siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Verse 26, ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang, ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. Verse 27, kanya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan na sa kanyang tahanan. Verse 28, si Yahweh ay purihin, ang lahat ng mga bansa dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Verse 29, kilalanin ang lahat, maluwalhati niyang pangalan, bawat isa'y lumapit at siya ay handugan, sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. Verse 30, sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa, ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa. Verse 31, magalak ang kalangitan. Verse 31, magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa, si Yahweh ay naghahari, ganito ang ibalita. Verse 32, magpuri ang karagatan at ang lahat ng naroon, ang lahat sa kabukir'y magpuri kay Yahweh. Verse 33, umawit ang mga punong kahoy na nasa kagubatan sa pagdating ni Yahweh upang lahat ay hatulan. Verse 34, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ito na laging tapat kailanman. Verse 35, sabihin ding, iligtas mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan, tipunin mo kami ngayon at iligtas sa kalaban upang aming pasalamatan ang banal mong pangalan at purihin ka sa iyong kaluwalhatian. Unang Kronika, chapter 16, verse 36, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Pagkatapos, ang buong bayan ay sumagot ng amin at nagpuri kay Yahweh. Ang pananambahan sa Jerusalem at Gibeon. Verse 37, si Asaph at ang kanyang mga kamag-anak ay initasan ni David ng mga siwa sa pagsambang idinaraos araw-araw sa lugar na kinalalagyan ng kaba ng tipan. Verse 38, sa Obed-Edom kasama ang 68 kamag-anak niya ay tutulong sa kanila. Si Obed-Edom na anak ni Jeduthun at si Hosa naman ang magbabantay sa pinto. Verse 39, inatasan naman ni David si Zadok at ang mga kamag-anak nitong pari na maglingkod sa tabernakulo ni Yahweh sa burol ng Gibeon. Verse 40, umaga at gabi ayon sa nakasulat sa kautusan ni Yahweh para sa Israel, patuloy silang mag-aalay ng mga handog na susunugin sa altar. Verse 41, kasama nila roon sina Heman at Jeduthun at iba pang pinili upang magpasalamat kay Yahweh sapagkat pag-ibig niya tunay at laging tapat kailanman. Verse 42, silang dalawa ang tumutugtog ng trumpeta at pompyang at iba pang ori ng panugtog na pansaliw sa mga awiting ukol sa Diyos. Ang mga anak naman ni Jeduthun ang ginawang bantay sa pintuan. Verse 40, pagkatapos nagsiuwian na ang mga tao, si David ay umuwi na rin upang makapiling ang kanyang pamilya. Dito na lang guys, bukas na itong chapter 17. Bye everyone, God bless.